Ang pagiging makabayan ay kapag ang pagmamahal sa sariling bayan ay siyang inuuna at hindi ang pagpayag na pumatay at mamatay sa walang kabuluhang dahilan. Nasyonalismo naman kapag nauuna ang pagkamuhi sa mga tao maliban sa sarili mo. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nangarap na pagkaisahin ang kanyang lipi. Ang bawiin ang mga teritoryong inaakala nilang pag-aari at pagbuklurin ang kanyang mga tao. Ngunit sa paghahangad na makamit ang kalayaan ng pagsasarili ay naging makasarili din sa puntong ninais nilang patahimikin ang mga namumuno sa pag-asang ito ang daan at susi sa ikatatahimik ng lahat. Pero huli na nang mapagtanto nila na sila pala ang sisira sa napakagandang mundo ng mga tao. Ang kwento ng mga pakikipaglaban para sa kalayaan. Kamatayan para sa mga pinuno ng bayan. Ang balang pinagmulan ng lahat, nagpabago sa kasaysayan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, ang kontinente ng Europa ay ibang-iba pa kaysa nakikita natin ngayon. Ito ay pinaghaharian pa ng 4 na malalaking imperyo. At ito ay ang German Empire, ang Russian Empire, ang Ottoman Empire, at ang Austro-Hungarian Empire na siyang pinakamalalakas. Samantalang sa labas nila ay ang maliliit na bansang nakakalat gaya ng Italy, ng Pransya, United Kingdom at iba pa. Bago ang lahat, si Franz Ferdinand ay isa sa 70 duke ng Austria. Hindi pa ito nakikilala noon bilang Austria-Hungary. Siya ay isinilang noong taong 1863. Sila ay nagmula sa maharlikang pamilya at si Franz Ferdinand ay naging sobrang napakayaman na kaagad noong kanyang kabataan nang ang kanyang pinsan ay namatay kung saan ipinamana sa kanya ang napakaraming mga yaman at ari-arian. Isa pang pagkamatay ang nagpabago ng kanyang kapalaran nang ang kanyang isa pang pinsan na noon ay prinsipeng tagapagmana dapat ng kaharian ay nagpakamatay noong taong 1889. Ito ang nagbigay ng pagkakataon sa kanyang tatay para siya naman ang maging tagapagmana ng kahariang Austria-Hungary. Pero kaagad niyang tinalikuran ang posisyon na ito, kaya't ang pagiging tagapagmanang naiwan ay magiging para sa kanyang anak na si Franz Ferdinand, na siyang susunod na magiging pinuno dapat ng kaharian. Pero kung aalamin ng husto ang kanyang kasaysayan, mas maraming mga tao ang ayaw sa kanya maliban na lang sa kanyang asawa na hindi nabibilang o walang dugong maharlika, kaya't hindi siya o